Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Eliseo na isang kinatatakutang manunugis ng mga aswang na matagal nang tinalikuran ang pakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit nang sabihin ng doktor na malapit na siyang mamatay, ay nagpasya si Eliseo na balikan ang kanyang pagiging manunugis. Ngunit sa kanyang pagharap sa sunod-sunod na pakikipaglaban sa mga aswang, ay isang pagkakamali ang magpapabago sa lahat. At habang dumarami ang kalabang sumubok sa kanya, ay muling magbabalik mula sa anino ng kanyang nakaraan, si Demetrio. Sino si Demetrio? At ano ang magiging papel nito sa buhay ni Eliseo? Magtatagumpay ba si Eliseo sa kanyang misyon bago siya bawian ng buhay? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tahimik na pumasok si Eliseo sa isang silid na nasa ikatlong palapag ng kanyang bahay na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Yun ang pinakamalaking silid sa kanyang bahay dahil doon nakalagay ang lahat ng mga armas at agimat na kanyang ginagamit noong aktibo pa siya sa pagiging isang manunugis ng mga aswang. Halos 4 na taon na ang nakararaan simula nang huminto siya sa pagiging isang manunugis. Napagtanto niya na oras na para ang sarili naman niya ang kanyang unahin, lalo na't alam niya na marami na rin ang mahuhusay na manunugis na mas bata kesa sa kanya. Kapag walang ginagawa o nais balikan ni Eliseo ang kanyang nakaraan, ay nagtutungo siya sa silid na yon. Matipid na ngumiti si Eliseo habang pinagmamasdan niya ang mga armas niya na maayos na nakalagay at nakasalansan sa mga glass box. Meron dong itak, espada, pana at palaso, buntot ng pagi at samot-saring agimat na ipinagkaloob sa kanya ng iba't ibang antingero. Paano ba yan? Pasensya na kayong lahat. Pero habang buhay na kayo nandito, hindi ko na kayo kailangan gamitin pa. Pero hindi mabubura kung paano niyo ako tinulungan nun sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Marami kayong nailigtas na buhay. At dun pa lang ay masasabi ko na ipinagmamalaki ko kayo. Kung ituring ni Eliseo ang mga gamit na naroon ay parang mga tao, kaya kapag naroon siya sa silid na yon ay hindi pwedeng hindi niya kakausapin ang mga ito. Hanggang sa dumako ang tingin ni Eliseo sa parisukat na lamesa na nasa gitna ng silid. Isang maliit na kahon ang nakapatong doon. Nilapitan niya yon at binuksan ang kahon. Isang itim na bato ang tumambad sa kanya. Napapitlag si Eliseo nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Humahangos na pumasok ang kanyang nag-iisang kasama sa bahay na si Pido. Gaya niya ay walang pamilya si Pido at ito ang kahuli-hulihang tao na iniligtas niya mula sa mga aswang. Simula noon ay sumama na si Pido sa kanya at ayon dito bilang pagtanaw nito ng utang na loob ay habang buhay siya nitong pagsisilbihan. Boss! Boss Eliseo! Boss! Naalarma si Eliseo. Base sa itsura ni Pido ay parang may hindi magandang nangyayari.
kusang gumalaw ang katawan niya at agad niyang kinuha ang katana na nakadisplay sa dingding. Bakit, Pido? Ano nangyayari? Magsalita ka! Itatanong ko lang po sana kung anong luto po ang gusto niyo sa bangus. Gusto niyo po ba prito o gusto niyo sabawan ko po? Pambihira ka talaga, oo. Ang laki-laki ng reaksyon mo nang pumasok ka rito na parang nilooban tayo. Tapos itatanong mo lang sa akin kung anong luto ang gusto ko sa bangus. Ano po bang iniisip niyo, bossing? Malapit na po tayo magtanghalian eh. Parang hindi ka naman sanay na kapag ganitong oras itinatanong ko po sa inyo kung anong ulam ang gusto nyo. Pero dapat ba natatanungin mo ko na parang may masamang nangyayari? Para kang hinahabol ng 10 halimaw ah. Paano kung nagulat ako at nagamit ko tong katana sa'yo at nahati ko yung katawan mo? Sige nga. Boss, paano po ba hahatiin ang katawan ko? Pahalang o patayo? Boss, baka pwedeng pahalang na lang para mukha akong manananggal. Ewan ko sa'yo, Pido. Lumabas ka na nga rito at lutuin mo ng bangus sa kahit na anong lutong gusto mo. Sige na, sige na. Okay, boss. Hinihintay lang naman kita sumagot eh. At dami mo pa sinabi. Teka, boss. Yung hawak mo, hindi ba yan ang itim na bato na gustong kunin sa'yo ng napakaraming aswang? Boss, bakit hawak mo yan ngayon? Hindi mo na kailangan malaman. Wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa mga gamit ko rito dahil pamamahay ko to. Sige na, lumabas ka na, Pido. Ako na ang nakikiusap sa'yo para mo ng awa. Nakangiting sumaludo muna si Pido kay Eliseo bago ito lumabas ng silid na yun. Napailing na lamang si Eliseo habang ibinabalik niya ang kahon sa lamesa. Ilang taon na niyang kasama si Pido sa bahay na yon at masasabi niya na kahit madalas itong palpak at mahinang makaintindi ng mga bagay-bagay ay hindi siya mabubuhay nang wala ito. Kumbaga, napamahal na siya sa taong yun. Simula nang ubusin ng mga aswang ang kanyang pamilya, si Pido na ang naging pamilya niya. Kaya kahit palaging sumasakit ang ulo niya dahil kay Pido, ay importante pa rin ito sa buhay niya. Makalipas ang halos 1 oras, ay bumaba na sa komedor si Eliseo, habang abala naman si Pido sa paghahain ng kanilang tanghalian. Pag-upo niya, ay napakunot ang noo niya sa ulam na naroon. Oh, akala ko ba bangus ang lulutuin mo? Bakit adobong manok ka nandito? Boss, biglang nagbago isip ko eh. Naisip ko na parang masarap mag-adobong manok ngayon. Walang iya ka talaga. Tinanong-tanong mo pa ako kanina kung anong luto sa bangus ang gusto ko. Tapos manok naman pala ang lulutuin mo. Ambot sa imo. Boss, hayaan mo na. Ang mahalaga, may ulam tayo ngayon tapos masarap. Saka lahat naman ng isip ng tao, di ba, nagbabago? Parang ikaw. Hindi ba nagbago ang isip mo at bigla ka na lang huminto sa pagiging isang manunugis? Di parehas lang tayo. Sandaling natigilan si Eliseo sa sinabi na yon ni Pido. Ang totoo ay napakaraming beses na niyang pinag-isipan noon ang desisyon niyang huminto sa pagiging isang manunugis. Nag-urong-sulong siya, pero nung mapagtanto niya na lahat ng mga mahal niya sa buhay ay nawala dahil ang mga ito ang ginantihan ng mga aswang na nakalaban niya, ay saka naging buo ang desisyon niyang huminto na sa pagtugis sa mga aswang at mabuhay na lamang ng normal. Pero boss, hindi niyo po ba namimiss ang pumatay ng mga aswang? Bakit naman ganyan ang mga tanong mo, Pido? Wala lang. Para may mapag-usapan lang tayo habang kumakain. Kasi, ikaw ang pinakakinatatakutang manunugis noon ng panahon mo, di ba? Lahat ng aswang, kapag narinig na ang pangalan ni Eliseo, ay naiihina sa takot. Di ba ganun yon? Yung iba, kusa na nilang pinapatay ang sarili nila. Kumbaga nasa dugo mo na ang pagpatay sa mga aswang. Kumbaga kakambal mo na yon. Ilang taon mo nang ginagawa yun?
Kaya, naitanong ko, kung hindi ba hinahanap ng katawan mo yung mga dati mong ginagawa, yung mga nakasanayan mo na? Hindi, Pido. Ang bilis ng sagot, hahanap pa. Parang hindi pinag-isipan. Eh sa hindi ko nga hinahanap eh. Anong magagawa ko? Parang ayoko maniwala. Hindi ko kailangan maniwala ka sa sagot ko. Problema mo na yun kung ayaw mo. Wala man lang paliwanag kung bakit. Alam mo, Pido, kumain na lang tayo. Hindi yung ang dami-dami mo pang tanong. Boss naman, para nga may topic tayo habang kumakain eh. Ngumuso si Pido at saka ipinagpatuloy ang pagkain. Ngunit sa loob ni Eliseo ay alam niya ang totoong kasagutan sa tanong na yun ni Pido. At yun ay hinahanap niya talaga ang aksyon ng pagiging manunugis niya. Minsan pa nga ay pinag-iisipan niya ng bumalik sa ganung gawain. Pero sa tuwing naiisip niya ang kapayapaan ng buhay niya, ay napapatanong siya sa sarili na kung handa ba siyang ipagpalit yun para lang makipaglaban muli sa mga aswang. Para kay Eliseo ay tapos na ang panahon niya. Mas makakabuti kung pagbibigyan niya ng pagkakataon ang ibang manunugis na ipamalas ang husay ng mga ito sa pakikipaglaban at pagpuksa sa mga aswang. Matagal na niyang naranasan ang maging isang kinatatakutang manunugis. Gaya ng sinabi ni Pido, maraming aswang ang takot sa kanya. Marami ang umiiwas sa kanya. Maraming beses na nga na ang mga aswang na mismo ang kusang sumusuko kapag alam ng mga yon na siya ang nakakaharap ng mga ito. Utang ni Eliseo sa kanyang namayapang lolo at ama kung bakit siya naging pinakakinatatakutang manunugis. Ang dalawa ang nagsanay at naghubog sa kanya para maging ganon. Pero kahit matagal nang huminto si Eliseo sa pagpatay ng mga aswang, ay patuloy pa rin siyang nagsasanay sa pakikipaglaban. Tuwing umaga, pagising niya ay nagtutungo siya sa likod ng bahay upang doon magsanay. Iniiwasan niyang mabulok ang husay niya sa pakikipaglaban. Kaya niya yon ginagawa. Isang umaga, habang abala si Eliseo sa pagsasanay sa paggamit ng buntot ng pagi, ay biglang dumating si Pido at pinalakpakan siya. Napahinto siya at napakunot ang noo. Anong ginagawa mo rito, Pido? Hindi ba sabi ko sa'yo? Kapag nagsasanay ako ay wag mo akong iniistorbo. Ilang beses ko bang dapat sabihin yan sa'yo? Pambihira ka naman. Ang hirap mong umintindi. Si boss naman ang aga-aga, ang sungit-sungit. Sige ka, tatanda ka niyang kagad. Alam mo, bossing, natutuwa lang kasi ako na hanggang ngayon ay mahusay pa rin ang mga galawan mo. Wala kang pinagbago, wala kang kupas, bossing. Pero sabi mo, hindi ka na babalik sa pagiging manunugis, di ba? Bakit nagsasanay ka pa rin? Huwag kang nakikialam. Ito ang ehersisyo ko. Palibasa kasi, puro ka upo at higa eh. Grabe ka naman, bossing. Hindi mo ba nakikita yung pagluluto ko at paggawa ng mga gawaing bahay? Nakakasakit ka ng damdamin, ha? Magsasalita pa sana si Eliseo nang biglang nanlabo ang kanyang paningin. Pumikit siya at muling nagmulat, pero mas lalong lumabo ang kanyang mata. Kasunod noon ay nakaramdam siya ng matinding pananakit ng ulo na parang mawawala na siya ng ulirat. Nabitiwan niya ang buntot ng pagi at sinubukang ihakbang ang paa, pero hindi niya magawa. Agad namang lumapit si Pido kay Eliseo para sumaklolo. Inalalayan siya nito at naramdaman niya ang pag-aalala ng binata. Boss! Bossing, ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, ayos ka lang ba, bossing? Dalhin mo ako sa loob ng bahay, Pido. Sige na. Bakit, boss?
Huwag ka nang magtanong. Tulungan mo ako, sige na. Dalhin mo ako sa loob ng bahay. Okay, bossing. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang paningin ni Eliseo. Naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid at ang pagbagsak niya sa lupa. Matapos yun ay wala na siyang naalala pa dahil nawala na siya ng malay. Hindi alam ni Eliseo kung gaano siya katagal na nawalan ng malay. Nang magising siya ay ang puting kisame ang una niyang nakita. Mabigat ang pakiramdam niya at tila may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Paglingon niya sa kaliwa ay nagulat siya nang makita si Pido na nakaupo sa tabi ng kamang kinahihigaan niya. Nakasandal ito habang natutulog. Nakanganga si Pido habang may tumutulong laway sa gilid ng bibig. Pido! Hoy, Pido, gumising ka! Biglang nagising si Pido. Pupungas-pungas ito at nagliwanag ang muka ng binata nang makita siya. Uy, bossing! Sa wakas, nagising ka na. Akala ko mamamatay ka na eh. Walang iya ka. Parang gusto mo na ako mamatay talaga. Teka, nasan ba tayo? Ano bang lugar to? Bossing, may dextrose ka oh. Siguro nasa simbahan tayo, bossing. Malamang, nasa ospital tayo. Pero bossing, sandali lang. Ang sabi kasi ng doktor ay tawagin ko siya kapag nagising ka na eh. Sandali lang tatawagin ko lang. Eh, ano pang ginagawa mo rito? Tawagin mo na para makauwi na tayo. Sige, boss. Sandali lang. Ano sandali? Bilisan mo! Agad na tumakbo si Pido palabas ng kwarto. Naiwan si Eliseo na tahimik habang naririnig ang tunog ng makina sa kanyang tabi. Gumalaw ang mga daliri niya. Unti-unting bumalik sa isip niya ang nangyari. Medyo kinabahan siya dahil unang beses yung nangyari sa kanya. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto. Pumasok ang isang doktor mula doon na may hawak na clipboard at may kasunod ito na nurse. Nasa likod ng dalawa si Pido. Mr. Eliseo, mabutit gising na po kayo. Ako nga po pala si Dr. Reyes. Ako po ang sumuri sa inyo pagdating nyo. Tumingin ng doktor sa nurse at nag-check ng IV at inadjust ang ilang settings sa makina. Doc, ano ho bang nangyari sa akin? Nawalan po kayo ng malay. Ayon sa kasama ninyo, bigla na lang kayong natumba. Nagkaroon po ba kayo ng matinding pananakit ng ulo bago ho kayo mawalan ng malay? Oo, Doc. Saka parang nawalan ako ng paningin. Isinailalim po namin kayo sa ilang test para malaman ang sanhi ng inyong pagkawala ng malay gaya ng CT scan, ECG, para po sa inyong puso, complete blood count at iba pang blood chemistry test para masukat ang kondisyon ng inyong atay, bato at asukal sa dugo. Nag-request din po kami ng neurological exam para masuri naman po ang inyong response at reflexes. Doc, tapos na ho ba ang lahat ng test? Pwede na ho ba akong umuwi? Inaantay na lang po namin ang kabuoang resulta. Sa ngayon po, maayos naman ang vital signs nyo. Pero ipapayo kong manatili muna kayo rito hanggang lumabas lahat ng findings. Tumango si Eliseo at hindi na niya pinilit ang kagustuhan niyang umuwi. Nakinig na lang siya sa sinabi ng doktor. Dumapo ang tingin niya kay Pido na muling umupo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito nagsalita pero alam niyang kabado ito. Ngunit malaki ang paniniwala ni Eliseo na wala siyang dapat ikatakot tungkol sa kanyang kalusugan. Alam niya na ang biglaang pagkahimatay niya ay sanhi lamang ng pagod at kung minsan ay kakulangan niya ng tulog. Habang naghihintay ng resulta ng mga test, ay tahimik lang na nakahiga si Eliseo. Pinilit niyang maging positibo
Pero hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Paulit-ulit siyang tumingin sa orasan at pakiramdam niya ay napakabagal ng oras. Si Pido naman ay nasa tabi lang niya. Gumagawa ito ng kung ano-anong bagay para maaliw siya. Nagdodrawing ito ng kung anong larawan sa papel at ipinapakita pa sa kanya. Minsan ay sumisilip sa bintana at nagkikwento ng mga nakikita nito sa labas kahit hindi naman tinatanong. Kahit hindi sumasagot si Eliseo, patuloy lang si Pido sa pagsubok na patawanin o pasayahin siya. Maya-maya pa ay nakaramdam si Eliseo na kailangan niyang gumamit ng banyo. Bumangon siya at bumaba mula sa kama. O bossing, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Huwag kang OA. Magbabanyo lang ako. Samahan na kita, bossing. Hindi ako baldado, Pido ah. Kaya kong sarili ko. Mag-isang pumasok si Eliseo sa banyo. Binuksan niya ang ilaw at isinara ang pinto. Umupo siya sa toilet bowl at habang naroon siya ay narinig niyang bumukas ang pinto ng silid. Maya-maya pa ay narinig niya ang pag-uusap ni Pido at ng doktor. Nandito na po ang resulta ng mga test ni Mr. Eliseo. Nasaan po siya? Dok, gumamit lang po sa gitnang banyo. Pero pwede bang sabihin niyo na po ang resulta ngayon sa akin? Sa kasamaang palad, may nakita po kaming abnormalidad sa kanyang CT scan. May tumor po sa utak si Mr. Eliseo. Hindi na po ito operable sa kasalukuyang kondisyon niya. Biglang natahimik ang buong silid. Sa loob ng banyo ay nanigas naman si Eliseo. Ano? Tumor? Sa utak? Diyos ko, bakit niyo naman binigyan ng tumor ang bossing ko, Dok? Pero Dok, magagamot pa po ba ang bossing ko? Sumagot naman kayo. Maaari po nating subukan ang palliative treatment, pero base sa aming pagsusuri ay may taning na talaga ang buhay niya. May 3 buwan na lang siya para mabuhay. 3 buwan? Dok, 3 buwan lang? Hindi ba niyo magagawa ng paraan yun na madagdagan? Kahit gawin niyo na lang pong 3 taon. Hindi ako Diyos para gawin yan. Pero mas makakatulong kung sasabihin niyo to sa kanya ng mahinahon. Diyos ko, sa dami ng sakripisyo at kabayanihan na ginawa ng bossing ko, bakit ganito pa ang mangyayari sa kanya? Hindi niya to kailangan malaman, Dok. Hindi niya to kailangan malaman. Kailangan niyang malaman dahil siya ang pasyente. Okay, Dok. Hayaan yung ako na lang ang magsabi sa kanya. Tinapos na ni Eliseo ang kanyang ginagawa sa banyo. Lumabas na siya at lumapit agad si Pido sa kanya. Hinawakan nito ang isa niyang kamay at diretsyong tumingin sa mga mata niya. Bossing? May tumor ako sa utak at 3 buwan na lang ang tatagal ng buhay ko. Hala, paano mo nalaman, bossing? Sa lakas ba naman ng boses mo eh? Narinig ko ang lahat. Parang wala lang na naglakad si Eliseo papunta sa tabi ng bintana. Tinanaw niya ang labas. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya ang kanyang mga luha. Masakit para sa kanya na malaman na bilang na ang mga araw niya sa mundo. Ayaw pa niyang mamatay pero naisip niya na kung yun ang kaloob ng nasa itaas ay wala na siyang magagawa kundi ang tanggapin ang kanyang kapalaran. Binigyan si Eliseo ng doktor ng opsyon na magpagamot pero mas pinili niya na hintay na lang sa bahay ang kanyang kamatayan. Ayaw niyang igugol ang natitira niyang mga araw sa ospital. Ang tanging nasa isip niya ay gawin ng mga bagay na alam niyang magpapasaya sa kanya. Matapos niyang pumirma ng waiver, ay nagdesisyon na siyang umuwi. Dahil mahina pa
Ang katawan ay si Pido muna ang nagmaneho ng kanilang sasakyan. Nasa backseat naman si Eliseo ng kanyang sasakyan habang nakatanaw sa labas. Pido, dumaan muna tayo sa simbahan. Anong gagawin niya sa simbahan, bossing? Siguro mamamalengke. Baka mura ang kilo ng baboy at manok doon ngayon eh. Hala? Nagtitinda na ngayon ng baboy at manok sa simbahan? Aba, lumalagong kabuhayan din si Father, ha? Anak nang. Ewan ko sa'yo, Pido. Malamang magdadasal ako ron. Umangutango si Pido at makalipas ang ilang sandali ay inihinto nito ang kotse sa tapat ng isang maliit na simbahan. Sumama si Pido sa pagpasok ni Eliseo roon at naupo sila sa pinakaunang hanay. Hindi na matandaan ni Eliseo kung kailan siya huling beses na nagpunta sa simbahan, kahit ang pagdarasal ay nakalimutan niya ng gawin. Panginoon, patawarin mo ko kung nakalimot ako sa inyo. Kung ito man ang parusa mo sa akin, ay tatanggapin ko ng buo at bukal sa aking puso. Lord, parang awa niyo na, oh. Pagalingin ang bossing ko, Lord. Parang awa niyo na. Naiinis na lumingon si Eliseo kay Pido. Hindi na siya nakapagpigil at binatukan niya ito. Ano ka ba, Pido? Masyado kang iskandaloso. Ang ingay mo. Hindi mo ba nakikitang nagdadasal ako rito? Pambihira tong taong to. Kasi bossing, masyadong pabebe ang pagdadasal mo eh. Dapat intense para makarating kagad kay Lord. Pwede ba? Lumabas-labas ka na muna rito para makapagdasal ako na mapayapa. Okay, bossing. Pero nasan ba dito yung tindahan ng baboy at manok na sinasabi mo? Lalabas ka ba o sabay tayong lalabas at doon kita bubugbugin? Ito na nga, bossing, lalabas na eh. Ang init naman masyado ng ulo mo, bossing. Nagmamadaling lumabas si Pido. Nang wala na ito, ay doon na ipinagpatuloy ni Eliseo ng payapa at tahimik ang kanyang pakikipag-usap sa Panginoon. Humingi siya ng gabay at lakas ng loob para matanggap niya ng buo ang kanyang kapalaran, kahit ang totoo ay napakabigat nun sa kanyang dibdib. Sa mga lumipas na araw, ay pinilit ni Eliseo na iproseso ang lahat, kahit sinabi niya sa sarili na susulitin niya ang mga nalalabing araw niya sa mundo, ay hindi pa rin niya yon magawa. Kaya naman, madalas siyang mag-isa at walang imik. Mas dumami ang oras niya sa silid kung nasaan ang kanyang mga kagamitan nung siya ay isang manunugis pa. Patuloy niyang kinestyon ang Diyos sa kapalarang ibinigay nito sa kanya, dahil kahit gusto pa niyang mabuhay hanggang sa uugod-ugod na siya, ay nais naman ng Diyos na mamatay siya na hindi pa umaabot sa ganung edad. Isang umaga, nasa harapan ng kanyang bahay si Eliseo. Nakaupo siya sa tumba-tumba habang nakatanaw sa malawak na kagubatan na nasa kanyang harapan. Sa lamesang nasa kaliwa niya ay may isang tasa ng kape na lumamig na. Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Pido na hawak ang cellphone nito. Umupo ito sa mahabang hagdan na malapit kay Eliseo. Pido, kapag namatay ako, ay ikaw na ang bahala sa bahay ko. Yung kahon kung saan nakalagay ang itim na bato ay isama mo sa aking kabaon. Hindi yun maaaring makuha ng kahit na sinong aswang, dahil alam kong gagamitin nila yun sa kasamaan. Yung pera at negosyo ko, aasikasuhin ko na yun para mailipat na sa pangalan mo. Wala naman akong pagpipilian kundi ipamana ang lahat ng yun sa'yo, kahit labag sa kalooban ko. Hinintay ni Eliseo ang reaksyon o sasabihin ni Pido, pero makalipas ang ilang segundo ay nanatili itong tahimik. Nang tignan niya ito, ay tutok na tutok ang mata nito sa cellphone na ikinainis ni Eliseo. Pido! Hoy, Pido!
Ay, bakit bossing? May sinasabi ka? Anak ng 7 kagaw, oo. Kanina pa ako nagsasalita rito, pero hindi ka pala nakikinig. Sinasabi ko na nga be, at walang magandang maidudulot sa'yo mga ganyang teknolohiya eh. Masyado kang nagpapalamon sa mga gadget. Sorry na kagad, bossing. Ang bilis mo naman magtampo. Kasi may nabasa akong balita dito sa social media eh. Ito, ipapakita ko sa'yo. Hindi na. Hindi na kailangan. Sigurado ako na ipapalabas din ng balita ngayon mamaya sa telebisyon. Hindi ka sigurado, bossing. Saka mamayang gabi pa ang balita sa TV. Basahin nyo na ngayon to at sigurado ako na magkakaroon ka ng interes sa balitang to. Maniwala ka. Tumayo si Pido at lumapit kay Eliseo. Ipinakita nito ang nasa screen ng cellphone nito at binasa naman yun ni Eliseo sa kanyang isip. Habang binabasa niya yon, ay hindi niya mapigilang malungkot sa balitang naroon. Isang aswang ang umatake sa isang baryo. At marami ang nasawi. O, di ba? Sabi ko na sa inyo eh. Makukuha nito ang interes mo, bossing. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Nasa digital world na tayo pero wala pa rin takot na mga aswang sa pagpatay sa mga tao. Mabuti na lang talaga. At nandito tayo sa lugar kung saan walang aswang ang makakakita sa atin. Natigilan si Eliseo at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na marami pa ring aswang ang umaatake sa mga liblib na baryo, lalo na yung mga malalayo sa kabiasnan. At dahil sa naisip niyang yun, ay isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. At dahil sa isang ideyang yun, ay isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nagtatakang napatingin naman si Pido kay Eliseo. Aba? Teka. Bakit naman ganyang kalaki ang ngiti mo, bossing? Abot hanggang tenga. Parang ang saya-saya mo pa na maraming tao nang napatay nung aswang na yun dito sa balita. Hindi para dyan ang ngiti kong ito. Alam mo kasi, simula nang malaman ko na 3 buwan na lang ang itatagal ng buhay ko, ay araw-araw ako nag-iisip ng paraan kung paano ko igugugol ang natitira kong mga araw ng masaya. Hindi ko naman magawang maging masaya dito sa bahay kasi ikaw lang ang kasama ko. Grabe naman yung bunganga mo, bossing. Pasmado. Pero ngayon, ay alam ko na kung paano ako magiging masaya, Pido. Alam ko na yung iniisip mo. Gabi-gabi tayo magiinuman dito sa bahay mo at iba't ibang babae ang dadali natin dito, bossing. Puro talaga kahalayan ang nasa utak mo. Gagawin mo pang beer house tong bahay ko. Bossing, kung di yun ang nasa isip mo, ano yun? Marahang tumayo si Eliseo. Tumingin siya sa malayo bago sumagot. Babalik ako sa bagay na nagpapabuhay ng aking dugo noon. Makikipaglaban ulit ako sa mga aswang. Ano? Magiging manunugis ka ulit, bossing? Tama ka, Pido. Gusto kong gawin ng isang bagay na matagal kong ginawa sa mahabang panahon. At yun ay ang pakikipaglaban sa mga aswang. Nang sa ganun, bago ako bawian ng buhay, ay masasabi ko na hanggang sa aking huling hininga ay ginawa ko ang isang bagay na mahal ko. At kahit nasa kabilang buhay na ako, ay wala akong pagsisisihan. Ibig sabihin magpupunta tayo sa iba't ibang baryo na inaatake ng mga aswang, bossing? Aba, bossing, nakakapagod yun. Kung ako sa inyo, bossing mag-chill-chill na lang kayo. Magbakasyon tayo sa iba't ibang bansa, all around the world. Para naman makalabas na ako ng Pilipinas. Wala kang pakialam kung yun ang gusto kong gawin. At isa pa, sino may sabi na babiyahe pa ako para maghanap ng aswang? Ang mga aswang ang pupunta sa kinaroroonan ko. Sa gagawin ko na to, sigurado ko na magkukumahog silang hanapin ako para patayin. Teka. Naguguluhan ako Hindi ko magets ang sinasabi mo, bossing Pero kung ano man yan, ay bahala ka na sa buhay mo. Sigurado naman ako na hindi ka na magpapapigil sa akin Muling napangiti si Eliseo habang unti-unti niyang binubuo ang plano
sa kanyang isipan. Wala pa man ay tila nabuhayan na kagad siya ng dugo sa mga mangyayari sa mga susunod na araw sa buhay niya. Nang sumunod na araw ay nagtungo si Eliseo sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok kung saan nakatira si Apong Uroy na isang matandang albularyo na kilala hindi lang dahil sa kakayahan sa panggagamot kundi dahil na rin sa malawak nitong koneksyon sa mundo ng mga aswang. Kinausap ni Eliseo ang matanda at ipinag-utos niya rito na ipalaganap nito sa mga kilala nitong aswang na malapit na siyang mamatay at hinahamon niya ang sino man sa mga ito na subukan siyang patayin. Kung sino man ang makakapatay sa kanya ay hihirangin na pinakamalakas na aswang. Bukod doon ay makakatanggap din ito ng malaking halaga ng pera. Pag-uwi ni Eliseo sa kanyang bahay ay agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang mga sandata. Isa-isa niyang kinuha ang mga sandata niya upang linisin. Sa kabila ng pagod at bigat ng katawan ay sinimulan niyang magsanay gamit ang mga sandatang yun. Kahit wala pa siyang kalaban ay inisip niya na nasa gitna siya ng gubat na puno ng mga aswang. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo si Apong Uroy sa bahay ni Eliseo upang ipaalam sa kanya na nagawa na nito ang ipinag-uutos niya. Ayon sa matandang albularyo ay maghanda na si Eliseo dahil siguradong sa mga susunod na gabi ay magpapaunahan ang mga aswang na patayin siya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Eliseo, ay bigla siyang nagising nang may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Agad siyang bumangon at kinuha ang nakahandang buntot ng pagi sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Nagmamadali siyang bumaba sa sala at nakita niya roon si Pido na nakatayo at nakatingala. May pagkabahala sa muka na lumapit sa kanya si Pido. Bossing, mabuti at bumaba ka. Kanina pa ako nakakarinig ng mga kaluskos sa bubong eh. Hindi kaya may magdanakaw? Tatawag na ba tayo ng pulis? Hindi mo kailangan tumawag ng pulis. At hindi rin magdanakaw nasa bubong. Eh ano, bossing? Aswang. Nagsisimula na sila, Pido. Hindi ko akalain na ganito sila kabilis nakikilos. Ano ba sinasabi mo, bossing? Bakit parang alam mo na may darating na aswang dito? Basta, dito ka lang sa loob. Pero kung gusto mong manood, ay wala namang problema. Malalaki ang hakbang na lumabas ng bahay niya si Eliseo. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at agad niyang naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Nang maramdaman niya ang malakas na hangin sa itaas, ay tumingala siya. Doon niya nakita ang isang manananggal na nakalutang sa ere habang malakas na pumapagaspas ang napakalaki nitong pakpak. Naglalaway ito at kitang-kita sa nanlilisik nitong mga mata ang labis na kagustuhan na patayin si Eliseo. Sumunod si Pido kay Eliseo sa labas at nang hilakbot ito nang makita ang manananggal. Diyos ko po, por Diyos por Santo. Napakapangit na aswang. Bossing, patayin mo na yan. Kung makapag-utos ka parang ikaw ang amo sa ating dalawa, tumabi ka at ako nang bahala sa isang yan. Humakbang si Eliseo palayo kay Pido at nagtungo siya sa gitna ng kanyang malawak na bakuran. Hindi niya inalis ang tingin sa manananggal. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na muli siyang makikipaglaban sa isang aswang matapos ang napakahabang panahon. Galit na umangil ang manananggal bago ito bumulusok pa ibaba. Pero imbis na si Eliseo ang atakihin ito, ay pininter niya nito si Pido. Diyos ko po! Nanang ko po! Hoy! Wag ako! Hindi ako masarap! Bossing! Tulungan mo ako!
Mabilis ang pagtakbo ni Pido papalayo habang sumisigaw ito at bago ito makapasok sa bahay ay nadapa ito. Mabilis na kumilos na si Eliseo. Sa isang iglap ay hinarangan niya ang manananggal bago pa yun makalapit ng tuluyan kay Pido. Sa isang mabilis na galaw ay hinampas niya ang buntot ng pagi sa pakpak nito. Sumigaw ang manananggal at umatras palayo. Sumugod ito kay Eliseo habang nakaumang ang matutulis nitong mga kuko. Sinalubong ito ni Eliseo ng isang malakas na hampas ng buntot ng pagi. Lumatay yun sa mukha ng kalaban na mas lalong nagpatindi sa galit nito. Sa kabila ng desperadong manananggal ay nanatiling mahinahon at kalmado si Eliseo sa pakikipaglaban. Mabilis ang mga galaw ng manananggal pero di hamak na mas mabilis si Eliseo. Bawat wasiwas ng mga kuko ng manananggal ay sinasalubong yun ng lumalagitik na buntot ng pagi ni Eliseo. Hanggang sa mula sa hawakan ng buntot ng pagi ay hinugot ni Eliseo ang isang patalim. Nang sumugod ang manananggal ay itinarak niya yun sa dibdib nito, direkta sa puso. Nagkatitigan sila ng manananggal habang mariing ibinabaon ni Eliseo ang patalim. Walang buhay na bumagsak ang manananggal sa lupa. Sandali itong tinignan ni Eliseo at saka siya naglakad pabalik sa loob ng bahay. Wala na. Patay na yan. Sunugin mo ang katawan ng manananggal, Pido. Oo, bossing. Masusunod. Dumiretso sa kusina si Eliseo upang uminom ng tubig. Umupo siya at hindi pa rin siya makapaniwala na muli siyang nakipaglaban sa isang aswang. Ang buong akala niya ay hindi niya na yun magagawa. Kung hindi pa pala niya nalaman na mamamatay na siya, ay hindi pa niya maiisipan na bumalik sa pagiging manunugis. Ang kaibahan nga lang sa kasalukuyan niyang sitwasyon ay tila siya na ang tinutugis ng mga aswang. Kinabukasan ay maagang nagising si Eliseo. May kakaibang sigla ang kanyang katawan nang bumaba siya sa komedor upang kumain. May nakahain na roon na sinangag at itlog habang si Pido ay nagtitimpla ng kape. Ito lang ba ang pagkain natin, Pido? Meron pa, bossing. Ito pa, oh. Tapang manananggal. Inilapag ni Pido ang isang plato ng tapa. Matalim ang mga matang tinignan ni Eliseo si Pido. Joke lang, bossing. Good morning. Tapang baka yan, bossing. Binili ko sa palengke nung isang araw. Sinunod mo ba yung inuutos ko sa'yo na sunugin mo yung manananggal? Oo naman, bossing. Kagabi pa. Grabe, bossing. Kagabi lang kita ulit nakitang makipaglaban sa aswang, ah. Wala ka pa rin kakupas-kupas. Ang bilis at saka ang lakas mo pa rin. Wala kang pinagbago. Pero, bossing, nagtataka lang ako. Paano nalaman ng manananggal na yon kung saan ka nakatira? Alam ko na maraming aswang ang gusto kang patayin. Pero hindi ba sabi mo sa akin, walang nakakaalam kung saan ka nakatira? Kinausap ko si Apong Uroy noong nakaraang araw. Sinabi ko sa kanya na kausapin niya mga kakilala niyang aswang at sabihin kung saan ako nakatira. Ano? Hindi ka ba nag-iisip, bossing? Pambihira ka naman, oh. Sa ginawa mong yan, ay mas mapapadali ang buhay mo. Alam mo naman na mainit ang mga mata ng mga aswang sa iyo, eh. Dahil nung aktibo ka pa sa pagiging manunugis, ay isa kang malaking tinik sa dibdib nilang lahat. Ay nako, bossing naman. Pwede bang hayaan mo muna ako magpaliwanag? Parang Armalite ang bibig mo. Ang dami mo kagad sinabi. Okay, bossing, magpaliwanag ka na. Ginawa ko yun kasi gusto kong bumalik sa dati kong ginagawa bago ako mamatay. Gusto kong maramdaman na isa akong manunugis hanggang sa mamatay ako. Ganun lang kasimple, Pido. At para maengganyo kong mga aswang na subukan akong patayin, ay pinasabi ko kay Apong Uroy na kung sino makakapatay sa akin
ay gagantimpalaan ko ng malaking halagang pera at hihirangin na pinakamalakas na aswang. Kung ganun, yung manananggal kagabi ay ang unang sumubok na patayin ka, ganun ba? Tama ka, Pido. Mabuti't nakukuha mo na. At hindi lang ang manananggal na yon ang una't huling magtutungo rito para subukan akong patayin. Sigurado ko na marami pa sila. Diyos ko po, Lord. Magiging ground battle tong bahay niyo, bossing. Ayoko na rito. Aalis na ako, mag-i-evacuate na ako. Mabilis na tumayo si Pido, pero agad itong inunahan ni Eliseo. Sige, Pido. Umalis ka. Pero may pupuntahan ka ba? Wala na pala akong uuwian, ano? Pinatay na pala ng mga aswang ang buong pamilya ko. Muling naupo si Pido at humigop na lang ng kape. Pero, bossing, sigurado ka ba na kaya mong harapin ang mga aswang na darating para patayin ka? Kailangan kong kayanin dahil ginusto ko to. Alam ko na iisipin mo na pagpapakamatay itong ginagawa ko. Pero sa kamatayan din naman ang punta ko. Sa kagabi, habang nakikipaglaban ako doon sa manananggal, ay napakasaya ko, Pido. Para akong bumalik sa panahon na halos gabi-gabi ako nanunugis ng aswang. Ewan ko sa inyo, bossing. Iba na talaga kapag mayaman, no? Kung ano-ano nang naiisip. Pero kung yan na makakapagpasaya sa'yo, bossing, suportahan ta ka. Total mamamatay ka rin naman eh. Bahagyang natawa si Eliseo sa sinabi na yon ni Pido. Masaya niyang tinapos ang almusal. Alam niya na magiging magulo ang mga paparating na gabi sa buhay niya. Pero handa siya sa kaguluhan na yon. Para sa kanya, ang pakiramdam na naibibigay sa kanya ng pakikipaglaban niya sa mga aswang ay isang bagay na hindi kayang bilhin o bayaran ng kahit na anong halaga ng pera. Sa mga sumunod na gabi ay hindi na tumigil ang pagdating ng mga aswang sa bahay ni Eliseo. May dumating na tiktik, aswang na lakad at gabunan na lahat ay matagumpay niyang napatay. Bawat laban ay tila nagsilbing pagbabalik niya sa nakaraan. At sa bawat aswang na kanyang pinapatay, pakiramdam niya ay nadadagdagan ang kanyang buhay. Isang umaga, pinanood ni Eliseo ang paghila ni Pido sa isang walang buhay na katawan ng aswang. Gumawa na sila ng malalim na hukay sa likod ng bahay upang doon ihulog ang mga aswang na napapatay niya, at pagkatapos ay sinusunog ni Pido. Nang maihulog na ni Pido ang aswang sa hukay, ay binuhusan nito yon ng gaas at saka tinapunan ng posporo na may sindi. Nakangiwing lumapit si Pido kay Eliseo. Bossing, baka naman pwede mo akong bigyan ng salary increase. Ang usapan natin mga gawaing bahay lang ang tatrabahuhin ko eh. Hindi kasama tong pagdidispatch ka sa katawan ng mga aswang na napapatay mo. Hanggang kailan ko ba to gagawin, bossing? Hanggang buhay pa ako, Pido. Pero huwag ka mag-alala. Kapag namatay na ako, ay sa'yo ko iiwan ng lahat ng meron ako. Mula sa pera, sa bahay na to, at ang aking mga negosyo. Sumingot si Pido. Walang tigil ang luha nito. Lumambot ang puso ni Eliseo dahil yon ang unang beses na nakita niyang umiyak si Pido. Dahil sa pag-iyak nito ay naramdaman niya kung gaano siya kahalaga rito at kung gaano siya kamahal nito. Umiiyak ka ba? Dahil nalulungkot ka kasi mamamatay na ako? Hindi ako umiiyak, bossing. Yung usok kasi na sinusunog natin na aswang Napupunta sa mata ko yung usok, ang apde. Pwede bang pumasok na tayo, bossing? Walang iya ka. Akala ko naman kaya malungkot ka kasi mamamatay na ako. Nauna nang pumasok sa loob ng bahay si Eliseo. Agad namang sumunod si Pido sa kanya. Paakyat na sana siya sa kanyang kwarto nang biglang nagsalita si Pido
Kaya napahinto siya. Pero bossing, alam mo, malulungkot talaga ako kapag namatay ka na. Mamimiss ko yung pagsigaw-sigaw mo sa akin. Yung palagi mong pagsusungit. Pero, wala na tayong magagawa, bossing eh. Talagang mamamatay ka na eh. Hindi na lang nagsalita si Eliseo dahil alam niya na maiiyak siya at ayaw niyang umiyak sa harapan ni Pido. Itinuloy na niya ang pag-akyat sa kanyang kwarto at nang pagdating niya roon ay sa kanya pinakawalan ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Nagtungo siya sa may veranda at tumanaw sa malayo. Napapikit siya. Pumasok sa isipan niya ang maraming taon na magkasama sila ni Pido. Simula nang dumating ito sa buhay niya, ay naging magaan na ang lahat para sa kanya. Aminado siya na noon ay hindi niya masyadong nakikita ang halaga ni Pido. Pero nang malaman niyang mamamatay na siya, ay naging malinaw sa kanya kung gaano kalaki ang naitulong ni Pido sa buhay niya. Hindi lang ito basta alalay. Ito ang naging pamilya niya. Isa pang ikinakatakot niya ay kung sino ang magpoprotekta kay Pido sa oras na mawala siya. Nakakatakot ang kamatayan, ngunit higit palang nakakatakot ang maaaring mangyari sa mga taong mahalaga sa kanya kapag nilisan niya na ang mundo. Habang nasa veranda, ay napatingin sa ibaba si Eliseo. Napakunot ang noo niya nang may nakita siyang matangkad na lalaki na naglalakad palapit sa bahay niya. Habang papalapit yun, ay lumakas ang kabog ng dibdib niya nang makilala niya ang lalaki. Si Demetrio? Anong ginagawa niya rito? Agad na umalis si Eliseo sa veranda. Malalaki ang hakbang na lumabas siya ng kwarto at bumaba ng hagdan. Doon pa lang ay nakita niya na si Pido na nasa pintuan at kaharap si Demetrio. Pagbaba niya sa sala ay narinig niya ang usapan ng dalawa. Sino ka? At anong kailangan mo? Gusto kong makausap si Eliseo. Kaibigan niya ako. Maaari mo ba akong patuloyin? Hindi ka maaaring tumuloy sa aking pamamahay, Demetrio. Bossing, mabutit bumaba ka na. Mapapagod pa ako sa pag-akit sa kwarto mo eh. May bisita ka. Kaibigan mo raw siya eh. Kaibigan? O baka mas tamang sabihin na dating kaibigan? Naglakad si Eliseo palapit sa pintuan. Tinabig niya si Pido at muntik pa itong matumba. Diretso niyang tinignan si Demetrio sa mga mata nito, ngunit hindi ito makatingin sa kanya. Bahagya itong yumuko. Mabutit hindi mo siya pinapasok dito, Pido. Aswang ang isang to. At kung napapasok mo siya, ay sigurado ako na magagawa na niyang pumasok dito nang hindi nagpapaalam. Ano? Aswang to, bossing? Wala ako rito para makipag-away sa inyo, Eliseo. May nakarating lang sa akin na balita at nais ko lang kumpirmahin. Gusto kitang makausap. Doon tayo sa labas mag-usap. Sumunod ka sa akin. Lumabas si Eliseo at naglakad siya hanggang sa makarating sa likod ng bahay. Tumayo siya sa tabi ng hukay kung saan sinusunog ni Pido ang mga aswang. Tumabi sa kanya si Demetrio at sumilip sa hukay. Mga aswang. Mga bangkay ng aswang na nasa hukay na yan. Mabutit na amoy mo pa ang mga kauri mo. Ano palang sasabihin mo sa akin? Nakarating na sa akin na may taning na ang buhay mo. Nalaman ko rin na hinahamon mo mga aswang na patayin ka. Kaya pala nalaman mo kung saan ako nakatira. Ay dahil nakarating na pati sa'yo ang balitang yon. At tama ang mga sinabi mo, Demetrio. Kung sino makakapatay sa akin, siya ang hihirangin na pinakamalakas na aswang. Marahang tumango si Demetrio.
Talaga namang pinakamalakas lang na aswang ang makakapatay sa isang kagaya mong manunugis. Naalala ko noon kung gaano ka kalupit sa mga kalahi ko, Eliseo. Kung paano mo sila patayin at parusahan. Yung natalo kita sa isang laban, naaalala mo pa rin ba? Hindi ko maaaring makalimutan yon. Lalong-lalo na nang kunin mo sa akin ang itim na bato. Hindi agad nakapagsalita si Eliseo. Lumingon siya kay Demetrio at biglang bumalik sa alaala niya ang gabi kung kailan sila nagharap nito. Naging madugo ang laban na yon. Hindi lang madugo, kundi masakit dahil kailangan ni Eliseo na labanan ng aswang na inakala niyang isang kaibigan. Anong kailangan mo sa akin, Demetrio? Bakit ka nandito? Gusto ko lang iparating sa'yo na malungkot ako na malapit ka ng mamatay. Hindi ko akalain na hindi ka namatay sa dami ng aswang na nakalaban mo noon. Pero sakit lang pala ang magpapalugmok sa'yo. Yan lang ba ang sasabihin mo? Kung ganun ay makakaalis ka na. Nandito rin ako para sabihin na isa ako sa mga aswang na tatanggap sa hamon mo. Susubukan din kitang patayin. Bagyang natawa at napailing si Eliseo. Kung ganun, ay handa ka na bang mapabilang sa mga aswang na mapupunta sa hukay na to? Ano, Demetrio? Ipapaalala ko lang sa'yo na nakalaban na kita at ako ang nanalo. Bukod dun, ay nakuha ko pa sa'yo ang itim na bato. Sa tingin mo ba, ay mananalo ka kapag muli tayo nagharap? Hindi mo alam kung ano nangyari sa akin matapos mo kong talunin. Hindi mo alam kung gaano na ako kalakas kumpara noon. Kaya wag mo kong minamaliit, Eliseo. Hindi kita minamaliit, Demetrio. Nagsasabi lang ako ng totoo. Makikita natin sa mga susunod na gabi. Ipapakita ko sa iyo kung gaano na ako kalakas ngayon, Eliseo. Pero hindi ang pera o ang titulong pinakamalakas na aswang ang gusto kong makuha sa oras na mapatay kita, kundi ang itim na bato. Huwag mo akong patawanin, Demetrio. Hindi ko ibibigay ang itim na bato sa'yo. Nabawi ko na to sa'yo, kaya wala nang dahilan para ibalik ko to sa'yo. Isa pa, alam kong gagamitin mo yun sa kasamaan mo. Bakit? Natatakot ka bang matatalo kita sa oras na maglaban tayo? Kung tiwala ka na mananalo ka, kaya mong itaya kahit na ano. Kahit pa ang itim na bato. Tumiim ang bagang ni Eliseo. Alam niya na sinusubukan siya ni Demetrio, ngunit batid niya na kapag hindi siya pumayag sa gusto nito, ay parang sinabi na rin niyang may pag-asa itong manalo sa kanya. Ano, Eliseo? Sumagot ka. Natatakot ka bang matalo sa akin? Kahit kailan, ay hindi ako natakot sa'yo. Ni hindi tumitindig ang balahibo ko sa'yo. At kahit kailan, wala akong kinakatakutang aswang. Kung ganon, ay itaya mo ang itim na bato. Kapag napatay kita, sa akin na yun. Pero kapag napatay mo ko, isa na ako sa mga aswang na ihuhulog mo sa hukay na yan. Sige, pumapayag na ako. Sigurado naman ako na hindi ka mananalo sa akin eh. At sisiguraduhin ko na sa oras na magharap tayo, ay yun na magiging katapusan mo, Demetrio. Mahinang tumawa si Demetrio sa sinabing yun ni Eliseo at biglang tumalim ang mga mata nito. Kung tutusin, ay maaari ng paslangin ni Eliseo si Demetrio ng mga sandaling yun, lalo na't mahina ang aswang na gaya nito kapag ganong oras. Pero dahil meron siyang prinsipyo na hindi siya nakikipaglaban sa walang kalaban-laban, ay hindi niya yun ginawa. Tumalikod na si Demetrio at malalaki ang hakbang
na naglakad palayo. Sinundan ito ng tingin ni Eliseo hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Hindi niya maintindihan, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaba. Naramdaman niya kasi na tila lumakas si Demetrio kumpara nung huling beses na naglaban sila. Alam niya na hindi niya to maaaring pwedeng maliitin, lalo na't ito ang pinakamalakas na aswang na kanyang nakaharap. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok na si Eliseo sa bahay. Sa sala ay sinalubong siya ni Pido. Bossing, sino ba yung Demetrio na yon? Ang sabi mo ay aswang siya. Dapat pinatay mo na siya. Hindi ako ganyang klaseng manunugis, Pido. Gusto ko kung papatayin ko siya ay yung may laban siya sa akin. Pero sino ba talaga siya, bossing? Napansin ko na parang galit na galit kayo sa kanya. Si Demetrio. Siya ang aswang na umubos sa pamilya ko. Dati kami magkaibigan, kahit isa siyang aswang. Tinutulungan niya ako noon na makipaglaban sa mga kalahi niya. Tinulungan rin niya akong hanapin ang itim na bato dahil alam namin na kailangan yung maitago at hindi mapunta sa kamay ng mga masasamang aswang. Yung itim na bato na nasa kwarto ng mga sandata mo, bossing? Yung ba yun? Oo, Pido, tama ka. Ang itim na bato na yon ay pagmamay-ari dati ng isang pinuno ng mga aswang. Kapag nakuha yun ng isang aswang, ay magiging napakalakas niya. Bukod pa ron, ay magiging immortal siya at wala nang kahit na sino o ano ang makakapatay sa kanya. Grabe! Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ganun yun nalang protekta ng itim na bato. Pero ang sabi mo, bossing, magkaibigan kayo dati. Bakit niya pinatay ang pamilya mo? Dahil ginamit lang pala niya ako para madali niyang mahanap ang itim na bato. Nang makuha na namin ang itim na bato, ay sinubukan niyang kunin sa akin ang itim na bato. Sinalakay ni Demetrio ang bahay namin at pinatay niya ang buong pamilya ko. Naglaban kami, pero hindi siya nanalo sa akin. Pero nakatakas siya ng gabing yun at simula noon ay hindi ko na siya nakita pa. Ipinaalam na rin ni Eliseo kay Pido ang mga sinabi ni Demetrio sa kanya. Sinabi niya na isa si Demetrio sa mga aswang na susubukan siyang patayin. Ngunit iba ang nais ni Demetrio. Ang gusto nitong kapalit ay ang itim na bato kapag nagtagumpay ito sa laban nila. Pero bossing, sigurado naman ako na matatalo mo siya. Walang aswang ang makakapatay sa inyo. Pero iba si Demetrio, Pido. Lalo na ngayon naramdaman kong nakahanap siya ng paraan para mas maging malakas siya. Kaya kailangan ko maganda. Hindi ako dapat matalo sa kanya dahil hindi niya maaaring makuha ang itim na bato. Mariin na naikuyom ni Eliseo ang kanyang mga kamao. Ang totoo ay matagal niya nang kinalimutan si Demetrio at hindi niya inaasahan na muli silang magkikita. Muling nagising ang natutulog na puot niya para rito. Kaya naman, nangako siya sa kanyang sarili na sa oras na maglaban sila, ay tatapusin niya na ito ng tuluyan. Hindi lang upang protektahan ang itim na bato, kundi para na rin ipaghiganti ang kanyang pamilya na walang awa nitong pinaslang. Aminado si Eliseo na hindi niya dapat maliitin si Demetrio. Kaya ng mga sumunod na araw ay iginugol niya ang kanyang oras sa matinding pagsasanay. Inorasyonan niya ang kanyang mga agimat upang muli niyang magamit ang mga yun. Alam niya ang paparating na laban nila ni Demetrio ay ang laban na hindi niya makakalimutan at dadalhin niya hanggang sa kabilang buhay. Isang gabi, matapos maghapunan, ay nagtungo muna sa sala si Eliseo. Binuksan niya ang telebisyon upang maglibang kahit sandali. Habang si Pido naman ay niligpit na ang kanilang pinagkainan upang hugasan ang mga yon. Habang nakatutok ang mata sa telebisyon, ay natigilan si Eliseo. Naulinagan niya
na nagsasalita si Pido sa kusina na parabang meron itong kinakausap. Binalot siya ng kuryosidad kaya pinatay niya ang telebisyon at pinuntahan si Pido. Naabutan niya itong nakatayo sa may pintuan sa kusina. Yun ay pinto palabas ng bahay upang madali silang makapunta sa likod ng kanyang bahay. Pido, sino bang kinakausap mo dyan? Bossing, may naligaw kasing pusa eh. Mukhang nagugutom. Nakakaawa. Bibigyan ko ng pagkain. Pwede ko ba itong papasukin, bossing? Parang ang ganda niyang alagaan eh. Para kapag namatay ka na, ay may makakasama ako rito sa napakalaki mong bahay. Lumapit si Eliseo kay Pido at doon niya nakita ang isang puting pusa. Biglang tumaas ang balahibo sa braso niya at habang nakatingin siya sa pusa ay may kakaiba siyang naramdaman. Ngunit hindi niya yon ipinahalata. Bagkus ay kalmado lang siya. Tama ka. Sa tingin ko nga'y magandang alagaan yan. Pero wag mo muna siyang papapasukin. At may kukunin lang ako. Sandali lang. Humarap si Pido sa pusa at kinausap yon. O ano, sabi ko na sa'yo, di ba? Mabait ang bossing ko. Pero wait ka lang dyan, ha? Sandaling umalis si Eliseo at kinuha niya ang garapon ng asin. Binuksan niya yon at dumakot siya. Pagbalik niya sa may pintuan, ay walang sabi-sabing sinabuya niya ng asin ang pusa. Umusok ang katawan ng pusa. Nalapnos ang balat nun at sa isang kisap mata ay naging tao ang pusa na labis na ikinagimbal ni Pido. Napangisi naman si Eliseo nang malaman niya na si Demetrio ang pusa na muntik nang papasukin ni Pido. Galit na nakatingin sa kanya si Demetrio habang puro lapnos ang balat nito. Bossing, hindi ba yan yung dati mong kaibigan na aswang? Tama ka, Pido. O ano, Demetrio? Akala mo ba ay malilinlang mo kung hayop ka? Kahit na anong hayop pang gayahin mo, ay alam kong ikaw yan. Walang hiya ka. Kahit kailan talaga ay tinikas sa buhay ko, Eliseo. Ano ba kasing ginagawa mo rito? At nagpupusa-pusaan ka pa. Akala ko ba ay maghaharap tayo sa isang laban? At bakit ba kating-kati ka na makapasok sa bahay ko? Dahil nararamdaman kong nasa loob ng iyong bahay ang itim na bato. Eh di lumabas din mismo sa bibig mo ang totoo. Balak mong nakawin ng itim na bato. Bakit? Natatakot ka bang labanan ako? Kasi alam mong hindi ka mananalo sa akin? Gusto mo panlinlangin si Pido para makapasok ka rito. Sa bagay, hindi na ako dapat magtaka. Diyan ka naman talaga magaling eh. Sa panlinlang. Huwag kang mag-alala. Dahil sa pagbabalik ko, ay maghaharap na tayo. At sisiguraduhin ko na ikaw ang matatalo sa ating dalawa. At kapag nangyari yun, mapapasakin na ang itim na bato. Nakakalokong ngumisi si Demetrio. Muli itong nag-anyong pusa at saka mabilis na tumakbo palayo. Isinara na ni Eliseo ang pinto. Sayang, akala ko pa naman magkakaroon na ako ng alagang pusa. Ang cute pa naman nun. Papangalanan ko pa naman sanang Muning. Kaya ikaw, Pido, sa susunod, magiging maingat ka na. Hindi porkit cute para sa ang isang hayop, ay papapasukin mo na. Hayaan niyo po, bossing. Simula ngayon, ay hindi ko nakakausapin ng kahit na sinong pusa o hayop. Dapat lang, dahil kapag nakapasok ang Demetrio na yun sa bahay na to, at nakuha niya ang itim na bato, itatali talaga kita ng patiwarik sa puno at hahayaan kitang papakin ng mga aswang. Ipapakain kita sa kanila. Tandaan mo yan, Pido. Nanlaki ang mga mata ni Pido sa sinabi ni Eliseo. Napapadyak ito na parang bata at saka nag-hysterical. Bossing naman eh. Bakit naman ako ang ipapakain mo? Huwag naman ako. Bakit ako pa? Bawiin mo ang sinabi mo, bossing. Bawiin mo. Huwag mo ako ipapakain sa mga aswang. Maawa ka na sa akin. Para sa pa matagal natin pinagsamahan. Bossing, maawa ka sa akin. Hoy, tumigil ka! Ang OA mo!
Para kang bata. Eh kasi naman, bossing eh. Sabi mo kasi papakain mo ako sa mga aswang eh. Kapag hindi ka nag-ingat, ay ganun talaga ang gagawin ko. Umalis na si Eliseo sa kusina at bumalik sa sala. Bigla siyang kinabahan dahil alam niya nagkagawin ni Demetrio ang lahat upang makuha ang itim na bato. Ganun pa man, alam niya sa kanyang sarili na hindi siya papayag na mapunta yon sa maling kamay, lalong-lalo na kay Demetrio. Kinagabihan, hindi magawang makatulog ni Eliseo dahil laman ng isip niya si Demetrio. Maya-maya pa ay bumangon siya at lumabas ng kanyang silid. Nagtungo siya sa silid kung saan nakalagay ang lahat ng kanyang mga sandata. Lumapit siya sa kahon na nakapatong sa lamesa na nasa gitna. Binuksan niya ang kahon at tumambad sa kanya ang itim na bato na nais makuha ni Demetrio. Tinitigan ni Eliseo ng matagal ang itim na bato at sa pagdapo ng kanyang mga mata roon ay dumaan sa isipan niya ang isang alaala. Noong siya at si Demetrio ay magkaibigan pa at magkasangga sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naalala niya kung paano sila magkasamang nagtungo sa isang kuweba na kinaroroonan ng itim na bato. Hinigpitan ni Eliseo ang hawak sa kahon at marahang isinara yon. Pagkatapos ay tinignan niya ang mga sandatang nasa paligid niya. Malalim siyang huminga at sinabi niya sa sarili na kahit mawalan na siya ng hininga, ay hindi kailanman mapupunta ang batong yon sa kamay ni Demetrio. Dahil alam niyang gagamitin lang nito yon sa kasamaan at sa masasama nitong mga plano. Kinabukasan ay isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa bahay ni Eliseo. Binisita siya roon ni Apong Uroy upang makibalita sa mga nangyayari. Pinapasok ito ni Eliseo at binigyan ng merienda. Kumusta ka na, Eliseo? Kumusta na kalusugan mo? Heto po, wala ng 2 buwan at mamamatay na ako. Hindi ko naman nararamdaman ang sintomas ng sakit ko kasi abala ako sa pakikipaglaban sa mga aswang na halos gabi-gabi ay sinusubukan akong labanan at patayin. Pero kahit isa sa kanila ay walang nakakatalo o kahit nakakasugat man lang sa akin. Hindi na yan nakapagtataka. Dahil ikaw ang pinakamalakas at kinatatakutang manunugis ng mga aswang. Sadyang may mga aswang na iniisip na dahil may sakit ka at mamamatay ka na, ay kaya ka na nilang talunin. Pero malaking tulong din po sa akin na nakabalik na ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ito po talaga ang gusto kong gawin sa mga natitirang araw ng buhay ko. Kaya lang, nakarating pala kay Demetrio ang hamon ko sa mga aswang, Apong Uroy. Pumunta siya rito at sinabi niya na gusto niyang subukan patayin ako. Si Demetrio, ang traidor na aswang na yon. Pero hindi pera o titulo na pinakamalakas na aswang ang dahilan kung bakit gusto niya na patayin ako. Ang gusto niyang kapalit kapag napatay niya ako ay ang itim na bato. Bumakas ang pagkabahala sa muka ni Apong Uroy. Alam kasi nito ang idudulot na panganib sa oras na mapunta kay Demetrio ang itim na bato. Huwag mong sabihin pumayag ka na ang itim na bato magiging kapalit kapag napatay ka niya. Pumayag ako, Apong Uroy, dahil tiwala ko na kaya kong talunin at patayin si Demetrio. Ewan ko, Eliseo. Pero hindi maganda ang pakiramdam ko sa desisyon mong yan. Alam mo kung gaano ka gusto ni Demetrio na makuha ang itim na bato. Dapat yata hindi mo na lang ako inutusan na ipaalam sa mga aswang kung saan ka nakatira. Posible talagang makarating kay Demetrio ang impormasyon na yon, sapagkat maraming aswang ang hanggang ngayon ay pinag-uusapan ka pa rin at gusto ka talagang paslangin. Sa tingin ko, ay tama lang ho na nalaman ni Demetrio kung nasan ako.
Maganda rin na muli kaming nagkita upang bago ako mamatay sa aking sakit ay magawa kong ipaghiganti ang aking pamilya. Kinakabahan ako sa laban na mangyayari sa pagitan yung dalawa. Kilala ko si Demetrio. Tuso siya. At sa lahat ng aswang na kilala ko, ay siya ang masasabi kong pinakamalakas. Kaya wag ka siya nang maging kampante, Eliseo. Gawin mo ang lahat para manalo laban kay Demetrio. Nangangako po ko, Apong Uroy. Ako ang mananalo at hindi si Demetrio. Hindi ako papayag na mapunta sa kanya ang itim na bato. Aasahan ko yan, Eliseo. Hayaan mo at isasama ko sa dasal ko ang tagumpay mo. Marami pong salamat. Malaking bagay po yun para sa akin. Marahang tumango si Apong Uroy. Hindi na rin nagtagal ang matanda at nagpaalam na ito sa kanya. Nang dahil sa pag-uusap nila na yon ni Apong Uroy, ay mas lalong sumidi ang kagustuhan ni Eliseo na protektahan ang itim na bato laban kay Demetrio. Sa mga sumunod na gabi ay napansin ni Eliseo na naging mas madalas ang pag-atake ng mga aswang sa kanyang bahay. May isang beses na isang grupo ng mga aswang ang kinalaban niya at sa bawat laban niya ay pare-parehas ang nagiging resulta. Palagi siyang nananalo. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Eliseo, ay umupo si Pido sa upuan nito at agad na kumuha ng pandesal at pinalamanan yon ng pritong itlog. Matapos kumagat ni Pido sa tinapay, ay agad itong nagsalita. Bossing, napansin ko lang na halos gabi-gabi ka lang nakikipaglaban sa mga aswang Hindi kaya mapagod ka niyan kapag nagkaharap na kayong dalawa ni Demetrio? May kutob ako na ang mga aswang na nakalaban ko noong mga nakaraang gabi ay ipinadala ni Demetrio. Gusto niya muna ako mapagod upang kapag nagkaharap na kami ay magkaroon siya ng tsansang manalo sa akin. Wow matindi rin pala talagang mag-isip ng strategy ang Demetrio na yon. Pero bossing, sigurado ka ba na kaya mo siyang talunin kung gabi-gabi ka nang nakikipaglaban sa mga aswang? Kailangan kong kayanin, Pido, dahil ang itim na batong nakasalalay dito. Alam mo mangyayari kapag napunta yung kay Demetrio, mas lalo siyang lalakas at wala nang makakapatay sa kanya. Huwag ka mag-alala, bossing. Tutulungan kitang protekta ng itim na bato. Sisiguraduhin kong hindi yun makukuha ng Demetrio na yun. Over my dead body. Bakit? May nakikita ka bang kahina-hinalang hayop na umaaligid sa bahay? Wala naman, bossing. Pero basta, akong bahala, bossing. Trust me. Hindi binigyan ng pansin ni Eliseo ang sinabi ni Pido. Sanay na siya rito na kung ano-anong bagay ang lumalabas sa bibig nito. Isa pa, alam niya na walang kakayahan si Pido na protektahan ng itim na bato at tanging siya lamang ang may kakayahan na gawin yun. Isang gabi, hindi na naman makatulog si Eliseo. Nasa veranda siya ng kanyang silid habang nakatingin sa bilog na buwan na bahagyang natatakpan ng makapal na ulap. Napangiti siya nang maalala kung paano siya nagsimulang maging isang manunugis. Aksidente lang ang lahat. Naglalakad sila noon ng kanyang lolo na isang kilalang manunugis ng aswang sa kanilang baryo. 10 taong gulang pa lamang siya ng panahon na yon nang isang aswang ang umatake sa kanila at hindi alam ni Eliseo kung paano niya nagawang patayin ang aswang gamit lamang ang kawayan na nakita niya sa tabi ng daan. Ang lolo ni Eliseo ang nakakita ng potensyal niya upang maging manunugis. Sa murang edad ay sinanay na siya nito sa paggamit ng iba't ibang sandata at mga agimat. Nang mamatay ang lolo niya nung binata siya, ay siya na ang pumalit dito bilang tagapagtanggol ng baryo nila mula sa mga aswang. Marami rin siyang nakilalang albularyo, antingero at iba pang mga manunugis na tinulungan siya
upang lalong lumawig ang kaalaman niya sa kanyang ginagawa. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Eliseo. Aminado siya na simula ng seryosohin niya ang pagiging manunugis ay hindi na nagkaroon ng katahimikan ang buhay niya. Yun din ang naging daan upang mamatay ang kanyang asawa, anak at ang kanyang mga magulang. Pero ganun pa man, wala siyang pinagsisisihan sa daan na kanyang tinahak. Naniniwala siya na lahat ng nangyayari sa buhay niya ay may magandang dahilan at kailangan niyang magtiwala sa plano ng Panginoong Diyos para sa kanya. Kinaumagahan, gaya ng nakasanayan, pagbaba ni Eliseo sa komedor ay nakahain na ang almusal. Napansin ni Eliseo na hindi ganun karami ang pagkain na naroon. 2 lang ang itlog at ilang piraso lamang ang tinapay. Pido, bakit ito lang ang pagkain natin ngayon? Talagang nagtanong ka pa, bossing ha? Isang buwan na kaya ang nakalipas nung huling beses tayo nag-grocery. Wala lang laman yung pantry natin. Hindi ka naman nagbibigay sa akin ng perang pang-grocery. Ang dami mo naman kagad sinabi. Hayaan mo at bibigyan kita ng pera para makapag-grocery ka. Ayos! Anong oras tayo alis para magpunta sa bayan, bossing? Ikaw na lang ang umalis. Gamitin mo yung kotse ko. Basta't wag mong ibabangga ha. Ano? Bakit ako lang ang mamimili, bossing? Mahihirapan na naman ako sa pagbubuhat nito eh. Ang tamad mo talaga, bossing. Teka, sino ba ang amo sa ating dalawa ha? Saka hindi mo na ako pwedeng umalis dito sa bahay. At baka nagmamatsyag lang sa paligid si Demetrio at hinihintay na mawala ng tao dito. Mahirap nang masalis yan. Umaga naman ngayon, bossing eh, di ba? Saan sabi mo sa akin, hindi makakapasok dito sa bahay si Demetrio kung walang isa sa atin ang magpapapasok sa kanya. Kahit na, Pido, mabuti lang sigurado at baka makahanap pa siya ng paraan. Sa bagay, may point ka naman, bossing. Sige na nga, ako na lang ang mag-grocery tapos ikaw, dito ka na lang sa bahay. Magbantay ka rito ha. Saka gawin mo na rin yung mga gawaing bahay. Naiintindihan mo? Sige, gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Pero huling araw mo na to. Mag-empake ka na at umalis ka na. Naiintindihan mo? Si bossing naman no. Alam mong hindi ako matinong tao eh. Pinapatulan mo. Hindi ka na mabiro, bossing ha. Hayaan mo, pagbalik ko, ay ako na ang gagawa ng mga gawaing bahay. Gusto mo, habang naglalaba ako eh, minamasahe pa kita eh. Tumahimik ka na nga. Ang ingay mo talaga. Basta, gawin mo na lang ang mga kailangan mong gawin. At bumalik ka kagad dito. Huwag ka nang kung san-san papupunta. Pabirong sumaludo si Pido kay Eliseo. Napailing naman si Eliseo pero pigil ang kanyang pagtawa. Hindi niya talaga alam ang gagawin niya kung wala si Pido sa buhay niya. Ito ang palaging nagpapasaya sa kanya nang hindi nito nalalaman. Hindi agad nakaalis ng bahay si Pido para mamili ng mga kailangan nila sa kusina. Sandali kasing umulan kaya nalaman nila na may tumutulo sa kusina. Nang huminto ang ulan ay inayos muna nila ang butas. Matapos yun ay kumain na sila ng tanghalian at bandang hapon na nang maasikaso ni Pido ang pagtungo sa bayan. Sa pintuan ng bahay ay inabot ni Eliseo ang susi ng sasakyan niya kay Pido. Mag-iingat ka sa pagmamaneho ha. Huwag kang kaskasero. Wow! Ang sweet naman ng bossing ko. Talagang nag-alala pa sa akin. Huwag ka mag-alala kasi mag-iingat ako. Promise! Sira ulo. Hindi ako sa'yo nag-aalala, kundi sa kotse ko. Nung nakaraan na minaneho mo yan, binangga mo ba naman sa concrete barrier? Ang laki ng nagastos ko sa kasa nang dahil sa'yo. Aray ko? Akala ko pa naman sa akin ka nag-aalala. Pero bossing, sa dami ng pera mo, barya lang yun sa'yo. Yung pagpapagawa ng sasakyan mo, nako, halos hindi ka nasaktan doon. Tumigil ka. Hindi naman porke marami akong pera magsasayang na ako.
Ang sabihin mo, bossing, kuripot ka lang talaga. Ang pera mo parang bayawak na hinuhugot sa bulsa mo. O sige na, bossing, aalis na ako para makabalik agad ako. Yung listahan, dala mo ba? Baka mamaya may makalimutan ka pa. ah. Dala ko na, bossing. Ang dami mo naman sinasabi. Hindi tuloy ako makaalis-alis eh. O sige na, umalis ka na. Bye, bossing. Huwag mo ako mamimiss, ha? Ngumiti ng malaki si Pido bago ito naglakad palabas ng bahay. Kailangan pang maglakad ni Pido ng halos 5 minuto bago nito marating ang kinaroroonan ng sasakyan ni Eliseo. Hindi na kasi yun kasya sa daan, papasok mismo sa bahay. Nang mawala na sa paningin ni Eliseo si Pido, ay sinarado niya na ang pinto. Umakyat siya sa kanyang kwarto upang magpahinga dahil nakakaramdam siya ng antok. Nang makahiga si Eliseo sa kanyang kama, ay agad siyang nakatulog. Nang magising si Eliseo ay 5:00 na ng hapon. Bumangon siya at bumaba sa sala. Inasahan niya na nakauwi na si Pido dahil halos 3 oras na ang nakalipas simula nang umalis ito. Ngunit nagtaka siya dahil wala pa si Pido. Hinanap pa niya ito sa buong bahay at sa labas, pero wala pa talaga ito. Ano na namang nangyari kaya sa mokong na yun? At hindi pa umuuwi hanggang ngayon? Baka naglakwatsa pa ang siraulong yun ah. Nagtungo sa kusina si Eliseo upang maghanap ng pwedeng kainin dahil nakaramdam siya ng gutom. Ngunit nang nasa kusina na siya, ay may narinig siyang katok mula sa pinto sa harapan. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka dumating na si Pido, kaya agad niyang binuksan ang pinto. Hindi nga siya nagkamali dahil si Pido ang naroon. Ano, Pido? Bakit ngayon ka lang? Pasensya ka na, bossing, ha? Ang traffic kasi sa bayan eh. May nagbanggaan kasi. Nasaan ang mga pinamili mo? Nasa sasakyan pa, bossing. Mamaya ako na kukunin kasi kailangan kong gumamit ng banyo eh. E ano pang ginagawa mo? Pumasok ka na. Okay, bossing. Thank you. Nagmamadaling pumasok si Pido at dumiretso na ito sa banyo. Habang si Eliseo naman ay ipinagpatuloy ang paghahanap ng pagkain sa kusina. Nakita niya na may natira pang ulam at kanin, kaya yun na lamang ang kanyang kinain. Habang kumakain, ay lumabas na si Pido mula sa banyo at dumiretso sa itaas ng bahay. Hindi na lang ito pinansin ni Eliseo at nagpatuloy siya sa pagkain hanggang sa matapos na siya. Lumipas ang ilang minuto pero hindi pa rin bumababa si Pido mula sa itaas. Ano kayang ginagawa ni Pido sa itaas? Dapat ay kinukuha niya na yung mga pinamili niya para makapagluto na siya. Nagdesisyon si Eliseo na akyatin na si Pido, pero nang nasa gitna na siya ng hagdan ay may narinig siyang pagkatok sa pinto sa unahan. Muli siyang bumaba at nang buksan niya yon ay naroon si Pido na may bitbit na mga kahon ng grocery. Oh, mabuti naman at kinuha mo na yan. Aba teka, hindi ba't nasa taas ka? Bakit hindi kita nakitang bumaba? Ano ba sinasabi mo, bossing? Kararating ko lang eh. Paano ako mapupunta sa taas? Pinaglololoko mo ba ako? Umakyat ka sa taas pagkatapos mo magbanyo. Bossing, kararating ko lang nga ni. Ito nga ang dala ko. Ito yung mga pinamili ko. Natigilan si Eliseo. Bigla siyang nanlamig nang mapagtanto ang isang bagay. Nagmamadali siyang nagtungo sa itaas ng bahay at agad niyang pinuntahan ang silid kung saan naroon ang kanyang mga sandata. Labi siyang nagimbal nang malaman na wala na roon ang kahon kung saan nakalagay ang itim na bato. Agad namang sumunod sa kanya si Pido na may pagtataka sa muka. Si Demetrio, nakapasok siya dito at nakuha niyang itim na bato. Ano? Sigurado ka ba dyan, bossing? Paano makakapasok yung aswang na yun kung nandito ka? Ginaya niya ang itsura mo, Pido. Nagpanggap siyang ikaw at napapasok ko siya. Napakatanga ko. Bakit hindi ko naramdaman na si Demetrio yun?
Napakatanga ko! Tanga ka talaga, bossing. Ang tagal mo ng manunugis, pero hindi mo pa rin ramdam kapag aswang ang kaharap mo. Hindi ko alam. Siguro'y may ginamit siyang kung ano. Kaya hindi ko naramdaman na aswang siya. Pero bossing, huwag kang mag-alala. Anong wag mag-alala ang sinasabi mo? Paano di ako mag-aalala? Nakuha na ni Demetrio ang itim na bato. Magkakaroon na siya ng pambihirang lakas at hindi ko na siya mapapatay dahil isa na siyang immortal. Magsasalita pa sana si Pido, pero agad itong inutusan ni Eliseo na maghanda dahil sigurado siya na pagkagat ng dilim ay darating doon si Demetrio. Alam niya na dahil nasa kamay na nito ang itim na bato, ay magkakaroon na ito ng lakas ng loob para harapin siya. Inilabas na rin ni Eliseo ang mga sandata na maaari niyang magamit at ang mga agimat na alam niyang magbibigay ng lakas at proteksyon sa kanya. Ang hindi lang siya sigurado ay kung may laban nga ba ang mga yon sa itim na bato na hawak na ngayon ni Demetrio. Pagsapit ng gabi ay mas lalong lumalim ang kaba ni Eliseo. Sa buong buhay niya bilang manunugis ay noon lang siya nakaramdam ng ganong klase ng kaba. Alam niya na dahil na kay Demetrio na ang itim na bato, ay malaki na ang posibilidad na matalo at mapatay siya nito. Hindi sa takot siyang mamatay, kundi dahil alam niya na sa oras na mamatay siya at buhay pa si Demetrio, ay maghahasik ito ng lagim sa napakaraming baryo. Maaari rin itong bumuo ng isang hukbo ng mga aswang upang mas lumakas ang puwersa nito. Nang mag-alas 11 na ng gabi, ay may kakaibang naramdaman si Eliseo. Tumaas ang balahibo niya sa braso. Tumayo siya at kinuha ang itak at buntot ng pagi na nakapatong sa lamesa sa gitna ng sala. Nakasuot sa kanyang leeg ang dalawang agimat. Isa para sa dagdag na lakas at isa para sa proteksyon. Bubuksan na sana niya ang pinto nang biglang lumapit si Pido. Bossing, teka. Isang ka pupunta? Nararamdaman ko na nasa labas na si Demetrio. Kailangan ko na siyang harapin. Sandali lang, bossing. Dito ka na lang sa loob ng bahay, Pido. O mas makabubuti na tumakas ka na. Puntahan mo si Apong Uroy at sabihin mo sa kanya na nakuha na ni Demetrio ang itim na bato. Pero, bossing, Wala nang pero-pero. Sige na, Pido. Sundin mo na lang ang utos ko. Hindi ko alam kung buhay pa ako bago matapos ang gabing to. Matapang na binuksan ni Eliseo ang pinto. Sa paglabas niya, ay hindi nga siya nagkamali dahil nasa harapan na ng kanyang bahay si Demetrio na nasa anyong aswang. Mas lumaki ang katawan nito at kulay itim. Mabalasik ang mukha nito na maihahalin tulad sa isang mabangis na halimaw. Nakangisi ito na para bang alam nito na sa gabing yun ay ito ang mananalo. Hayop ka. Alam kong nasa iyo na ang itim na bato, Demetrio. Pero kung inaakala mo na mananalo ka sa akin, ay nagkakamali ka. Wala ka pa rin laban sa akin kahit hawak mo yan. Masyado nang mataas ang tingin mo sa iyong sarili, Eliseo. Alam mo kung ano kayang gawin sa akin ng itim na bato. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko pa ito ginagamit. Gusto ko munang patunayan sa iyo na may itim na bato man o wala, ay ako pa rin ang mas malakas sa ating dalawa. Walang paligoy-ligoy na sumugod si Demetrio. Mabilis ito pero tinapatan ni Eliseo ang bilis nito. Umiwas siya sa unang atake ng aswang at hinampas ito ng buntot ng pagi. Napaurong si Demetrio pero hindi huminto si Eliseo. Alam niya na hindi niya to dapat bigyan ng pagkakataon na masaktan siya. Sinaksak niya ito ng itak sa balikat. Tumalon si Demetrio palayo kay Eliseo, sabay ngisi. Dinilaan ito ang sugat nito sa balikat. Wala ka pa rin kakupas-kupas, Eliseo.
Kahit matagal ka nang huminto sa pakikipaglaban sa aswang, ay mahusay ka pa rin. Mabuti alam mo. Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na sa akin ang itim na bato. Dahil kahit maging immortal ka pa, ay tatagtarin kita ng pinong-pino na parang bopis. Para mawalang ka na lalo ng silbi. Matagal kong inasam na makuha sa iyo ang itim na bato. Kaya walang dahilan para ibalik ko pa ito sa iyo. Umiim ang bagang ni Eliseo at mas lalong tumindi ang kagustuhan niyang wakasan na ang buhay ni Demetrio. Sumugod siya at naging sunod-sunod ang pag-atake niya. May ilan na tumama kay Demetrio pero mas marami ang naiwasan ito. Kahit sugatan na si Demetrio ay hindi pa rin ito sumusuko. Biglang tumalon si Demetrio at iniwasan ni Eliseo ang paghampas ng mga kuko nito. Ngunit sa sunod na pag-atake ni Demetrio ay sinunggaban nito ang kamay ni Eliseo kaya nabitiwan niya ang buntot ng pagi. Muling sumugod si Demetrio at sinuntok si Eliseo sa sikmura. Napaurong si Eliseo pero mabilis siyang gumanti ng isang saksak ng itak sa tagiliran ni Demetrio. Galit na galit ang aswang. Hinawakan nito ng maigpit ang braso ni Eliseo at sinuntok siya nito ng malakas sa muka. Nahilo si Eliseo at bumagsak siya sa lupa. Bago pa siya makabangon, ay mabilis na ibinaon ni Demetrio ang matutulis nitong mga kuko sa dibdib niya. Napasigaw si Eliseo sa sakit. Umagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Bumagsak siyang muli habang nakatihaya sa lupa. Mabigat ang katawan niya. Malabo na ang kanyang paningin. Hawak pa rin niya ang kanyang itak pero nanginginig na ang kanyang kamay. Sa paanan niya ay nakatayo si Demetrio habang nakangisi. Binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Hindi ka naman pala ganong kalakas. Ganito ka na lang ba ngayon, ha Eliseo? Hindi ko akalaing ganito kabilis ang pagbagsak ng kinatatakutang manunugis. Partida pa yan. Hindi ko pa ginagamit ang itim na bato. Hindi mo na sumagot si Eliseo sa pangahamak na yon ni Demetrio. Pinilit niyang bumangon pero bawat galaw niya ay may kapalit na sakit. Sa sandaling yon ay napatunayan niya na talagang nagpalakas ng gusto si Demetrio para sa tagpong yon. Akala mo lang tapos na, Demetrio. Pero hindi pa ako talo. Talaga? Tignan mo nga ang sarili mo. Nakakaawa ka, Eliseo. Maya-maya pa ay inilahad ni Demetrio ang palad nito at nakita ni Eliseo ang itim na bato roon. Tumiim ang bagang niya at pinilit niyang tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sa tingin ko, ay panahon na para mapasakin ang kapangyarihan ng itim na bato. Oras na para tanggapin ko ang kapangyarihan na dapat ay sa akin na noon pa man. At pagkatapos kitang patayin, Eliseo, bubuo ako ng hukbo ng mga aswang at sasakupin ko ang mga baryo na minsan mong pinotektahan. Hindi mo na ako mapipigilan sa aking mga plano. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Demetrio. Isinubo nito ang itim na bato at nilunok. Tila naupos na ang pag-asa ni Eliseo. Alam niya na sa oras na lunukin ni Demetrio ang itim na bato ay agad na mapupunta rito ang kapangyarihan at lakas nun. Ngunit biglang natigilan si Demetrio. Napanganga ito na parabang nahihirapan itong huminga. Napakunot ang noo ni Eliseo sa reaksyon na yon ni Demetrio. Napahawak ang aswang sa leeg nito hanggang sa napaluhod ito sa lupa. Pilit nitong isinuka ang itim na bato pero hindi nito magawa. Anong nangyayari? Bakit bumara sa lalamunan ko ang itim na bato? Dahil hindi yan ang itim na bato, Gonggong.
Sabay na napatingin sina Eliseo at Demetrio kay Pido na lumabas mula sa bahay. Hawak nito ang totoong itim na bato. Hindi talaga dudulas yung itim na bato sa lalamunan mo. Dahil peke yan. Japake! Hindi maaari. Ang itim na bato. Ibigay mo sa akin yan. Nahihirapang tumayo si Demetrio habang kinakapos ng hininga. Naglakad ito papalapit kay Pido habang nakaunat ang mga kamay. Sinamantala naman ni Eliseo ang pagkakataon at malakas niyang tinaga ang braso ni Demetrio. Sa sobrang talim ng itak ay naputol ang braso ng aswang. Muling napaluhod si Demetrio sa lupa. Tumayo naman si Eliseo sa harapan nito. Sa sobrang desperado mong makuha ang itim na bato, hindi mo na namalayan na peke pa lang nakuha mo. Parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na talaga ako. Ang mga kagaya mo ay hindi na dapat binibigyan pa ng isa pang pagkakataon. Para ito sa pamilya ko na pinatay mo at para sa pagtatraidor mo sa akin. Malakas na sumigaw si Eliseo at buong puwersa niyang itinarak ang itak sa leeg ni Demetrio. Lumagpas ang itak hanggang sa batok nito. Nang hilahin niya ang itak ay bumagsak sa lupa si Demetrio habang nakanganga at nakabukas ang mga mata. Hindi nagtagal ay tumigil na ito sa paghinga at tuluyan ng binawian ng buhay. Tuwang-tuwa at nagtatatalon si Pido nang lumapit kay Eliseo. Grabe! Imba ka talaga, bossing! Napakagaling mo! Dapat mag-celebrate tayo! Magpainom ka naman! Pido, sabihin mo nga, paano napunta sa'yo ang tunay na itim na bato? At ano yung batong nakuha ni Demetrio? Ipaliwanag mo nga sa akin. Hindi ba't sabi ko sa'yo ay tutulungan kitang protekta ng itim na bato? Kaya naghanap ako ng kamukhang-kamukha ng itim na bato na yon. Tapos pinalitan ko yung nasa kwarto kung saan nakalagay ang mga sandata mo. Tapos, ako na ang nagtago ng tunay na itim na bato. Naisip ko kasi na baka makapasok bigla si Demetrio sa bahay mo. At nangyari nga. O di ba? Ang galing ko, bossing. Dapat may dagdag na ang sahod ko nito, ha? May ganyan ka palang plano, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bossing, ilang beses ko nang gustong sabihin sa'yo eh. Pero palagi mo pinuputol na sasabihin ko eh. Kasalanan mo rin. Kaya wag mo ako sisisiin kung bakit hindi mo kaagad nalaman. Hindi bale. Ang importante ay patay na si Demetrio at hindi na nakuha ang itim na bato. Maganda ang ginawa mo, Pido. Ngayon lang ako humanga sa'yo. May isip ka rin pala. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko talaga ang sahod mo. Yes! Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng salary increase. Salamat po, Lord! Inuha na ni Eliseo ang itim na bato kay Pido. Matapos yun, ay inutusan niya na itong sunugin ang katawan ni Demetrio. Sugatan man siya, ay napakasaya niya sapagkat nagwagi siya sa pakikipaglaban kay Demetrio at naibigay na rin niya sa pamilya niya ang nararapat na hustisya para sa mga ito. Kinabukasan ng umaga, naging bisita ni Eliseo ang doktor na tumingin sa kanya noon. Hindi yun inasahan ni Eliseo pero may pakiramdam siya na may sasabihin itong importante sa kanya. O Dok, anong ginagawa niyo rito? Bakit naman kailangan niyo pang puntahan ako dito sa bahay ko? Pasensya na, pero talagang kailangan kitang puntahan, Mr. Eliseo. Dahil napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Mangyaring nagkapalit kasi kayo ng resulta ng mga test ng isang pasyente. Anong ibig niyong sabihin? Matapos kong suriin muli ang mga record at test result mo, ay napag-alaman kong nagkaroon ng pagkakapalit sa pangalan ng isang pasyente. Ang resulta ng CT scan at iba pang test na sinabi ko sa inyo noon
ay hindi sa iyo, kundi sa ibang pasyente. Sa makatuwid, wala kang tumor sa utak at wala ring taning ang buhay mo, Mr. Eliseo. Hindi nakapagsalita si Eliseo sa nalaman niya mula sa doktor. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya ng sandaling yon hanggang sa biglang sinakal ni Pido ang doktor. Walang iya ka? Alam mo ba kung anong pinagdaanan ng bossing ko? Dahil sa pagkakamali mo, lintik ka? Pido, tama na! Huwag mo siyang patayin, Pido! Inawat ni Eliseo si Pido at inilayo muna niya sa doktor. Patawarin niyo talaga ako. Kung ididemanda niyo ako, ay handa kong harapin ang kaso. Alam kong nagkamali ako. Patawad talaga. Hindi na kailangan, Dok. Ang importante ay wala namang palang taning ang buhay ko. Maraming salamat po, Doktor. Bossing, hindi ka dapat nagpapasalamat sa palpak na doktor na yan eh. Doktor Kwak-Kwak yan eh. Pido, sinabi ng tama na eh. Magpasalamat na lang tayo. At mukhang mahaba-haba pang itatagal ko dito sa mundo. Makalipas ang ilang linggo, ay muling nanumbalik ang katahimikan sa bahay ni Eliseo. Hindi na siya pinuntahan pa ng ibang aswang at ang hinala niya ay sumuko na ang mga ito na patayin siya nang malaman ng mga yon ang sinapit ni Demetrio. Sa kabila ng pag-aakala ni Eliseo na malapit na siyang mamatay, ay isang bagay ang kanyang natutunan. Yun ay ang pahalagahan ang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya mabubuhay, kaya nangako siya sa kanyang sarili na walang araw na lilipas na masasabi niyang sayang. Bagamat nagpahinga na siyang muli sa pagiging manunugis, ipinangako niya sa kanyang sarili na kung darating muli ang araw na kailangan niyang makipaglaban sa mga aswang, ay walang pagdadalawang isip siyang lalaban. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi higit para sa mga taong walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga kampon ng kadiliman.